Bakit takot ang mga Pinoy magsabi ng hindi? Number 5, bahala ka na syndrome. Alam mo yung gusto mong tumanggi pero imbes na sabihin mo ng diretsyo, lumalabas sa bibig mo ay bahala ka na? Classic. Ang utak ng Pinoy, program para umiwas sa awkward. Kahit na may gusto kang sabihin, ayaw mong masaktan yung isa, ayaw mong mukhang masungit. Kaya ayan, nagiging, sige na nga ulit. Ang tawag dyan ay conflict avoidance, isang psychological defense mechanism. Sa simpleng salita, ayaw mo ng gulo. Kahit na ikaw na yung nasasakal, basta tahimik ang paligid, okay lang. Pero habang lumalaki yung okay lang, lumiliit naman yung self-respect mo. Kultura rin yan. Bata pa lang tayo, tinuruan na tayong maging magalang at mabait. Kahit ayaw mo sa ulam, thank you po. Kahit ayaw mo sa group project, okay lang po. Kahit gusto mo na talagang umuwi, last na po. Hanggang sa adulthood, dala mo pa rin. Result? Burnout disguised as kindness. At kapag tinanong mo kung bakit hindi mo masabi yung no, ang sagot mo pa rin ay, ewan, baka kasi ma-offend siya. Ang irony, natatakot tayong masaktan ng iba, pero hindi natin napapansin, tayo na pala yung sugatan. Kaya kapag sinabihan ka ulit ng bahala ka na, isipin mo kung sino ba talaga ang may bahala, siya o ikaw na nagtitik ng lahat ng responsibilidad. Spoiler alert, ikaw. Number 4, takot sa tampo. Ito na yung ultimate Pinoy kryptonite, tampo. Isang maliit na salita na kayang magparalisa ng buong relasyon, barkadahan o pamilya. Kasi sa atin, mas madali pang magpaliwanag sa tax form kaysa sa taong nagtatampo. Isipin mo may nagsabi sa'yo ng hindi ka na sweet tapos ikaw, imbis na sagutin ng totoo, napagod ka lang o gusto mo ng space, bigla ka na lang magre-reply ng di ka na naman nagte-text eh. Boom! Round 1 ng Cold War. Psychologically speaking, tampo is passive aggression in disguise. Imbis na direktang harapin ang problema, ginagawang laro. Alamin mo kung bakit ako galit. At syempre, bilang mabait na Pinoy, ikaw naman, detective mode ka agad. May nasabi ba ako? May nakalimutan ba akong date? May iba ba akong nilike sa Facebook? Pero sa totoo lang, ganito tayo kasi ayaw nating maging yung masama. Ayaw nating mukhang heartless, selfish o suplado. Mas pipiliin nating magtiis kaysa mukhang kontrabida. At doon nagsisimula ang tahimik na pagkapagod, yung emotional exhaustion na hindi mo ma-post sa Facebook. Kasi sa atin, hindi pwedeng walang pakisama. Kahit ikaw na ang nauubos, kailangan smiling face pa rin. Kaya minsan, kahit gusto mo nang sabihin na, hindi ako okay, ang lumalabas ay, haha, okay lang ako, promise. Ang irony? Habang iniiwasan mong masaktan siya, mas lalo mong sinasaktan ng sarili mo. At pagkatapos, pareho kayong tahimik pero walang natututo. Number 3, utang na loob. Kung may Invisible Chain Award, panalo tayo. Kasi kahit tapos na ang favor, kahit lumipas na ang taon, may bigat pa rin ng utang na loob. Yung tipong may tumulong lang sa'yo nung 2015, tapos 2025 na, nagme-message pa rin ng, uy, baka pwedeng tulungan mo rin ako mayon. Ang problema, ang utang na loob, pag ginawang emotional weapon, nagiging manipulative tool. Hindi na siya gratitude, hostage situation na siya. Sa psychology, tawag dito ay emotional debt manipulation. Kapag hindi mo na kayang tumanggi dahil natatakot kang sabihing, wala kang utang na loob. Ibig sabihin, may gumagamit ng guilt as currency. At sa kulturang Pinoy na sobrang value ang utang na loob, guilt is the most powerful leash. Pero ito ang tanong, hanggang kailan mo babayaran ang isang utang na matagal mo nang binayaran with interest? Hindi ko sinasabing maging ingrato ka, pero minsan, kailangan mong tandaan na ang kabaitan hindi dapat utangin. Kapag sinabing, thank you, tapos na yon, hindi dapat installment basis. Kasi kung hindi ka marunong magsabi ng hindi na, hindi mo mapapansin na hindi na tulong ang binibigay mo. Puyat na, stress pa, tapos ikaw pa yung may kasalanan. So, next time na may magsabing utang na loob, isipin mo rin, baka utang na buhay na ang kapalit. Number 2, ang pakikisama pressure. Ito na yung national disease natin, pakikisama fever. Kahit pagod ka na, kahit hindi mo gusto, kahit alam mong mali, basta may kasamang, sige na, para sa tropa, wala na, napapayagan ka na.
Pumunta ka sa inuman kahit may pasok bukas, nag-chip in ka sa regalo kahit di mo close yung celebrant, sumama ka sa planong alam mong disaster kasi ayaw mong maging killjoy. Psychologically, ito ay social conformity. Ang utak ng tao, programmed para mag-survive sa grupo. At sa mga cultures na collectivist tulad ng atin, yung group harmony mas mahalaga kaysa personal opinion. Kaya kahit gusto mong sumigaw ng ayoko, bibig mo ang naunang sabi ng oo naman. Pero ang masaklap, minsan ginagamit ito ng mga taong marunong mang-impluensya. Mga tipong, uy, huwag ka namang KJ, wala kang pakisama. Translation, gawin mo yung gusto ko. Hindi natin sinasadyang abusuhin yung pakikisama. Pero kapag palaging ikaw ang nagbibigay, ang tawag na doon, hindi teamwork, self-neglect. At habang lahat ng tao tuwang-tuwa sa bait mo, ikaw naman, unti-unting nagiging zombie sa sariling buhay. Kaya minsan, ang pinakamabait na magagawa mo sa sarili mo ay hindi pakisamahan lahat. Minsan, kailangan mong pumili kung sino lang ang worth ng oo mo. Kasi kung lahat kaibigan mo, walang matitira para sa sarili mo. Number 1, ayokong maging masamang tao complex. Yan yung tinig sa loob ng ulo mo tuwing gusto mong tumanggi. Baka isipin niyang rude ako. Baka isipin nilang suplado ako. Baka magbago tingin nila sa akin. Spoiler alert, hindi nila iniisip yan. Ito yung tinatawag na approval addiction. Ang problema, kapag nasanay ka na palaging mabait, nagiging identity mo na siya. Hindi ka na tao, nagiging yes machine ka na lang. At hindi mo mapapansin na ikaw na yung binabalikan ng lahat kapag may gusto sila. Pero walang nisa kapag ikaw naman ang nangangailangan. Ang mabait ay magandang trait. Pero kapag sobra, nagiging manipulative trap siya. Kasi gusto mo ng peace, pero ang kapalit anxiety. Gusto mo ng love, pero ang kapalit guilt. Gusto mo ng respeto, pero binabayaran mo ng katahimikan. So, here's a fun fact. Ang hindi ay complete sentence. Walang footnote, walang justification, walang memo. Just hindi. At kung may magtanong, bakit? Sabihin mo lang, kasi ayoko. Ganun lang yon. Pero ito ang harsh truth. Hindi mo kailangan maging masamang tao lang para matutong magsabi ng hindi. At hindi mo kailangan maging martir lang para tawaging mabait. Saying no doesn't make you selfish, it makes you sane. Kasi kung lagi kang yes, eventually, ikaw na yung mawawala. Kaya sa susunod na gusto mong tumanggi, isipin mo, hindi mo sila binabastos. Inaalagaan mo lang yung sarili mong kapayapaan. At sa totoo lang, yun ang pinaka-Pinoy na bagay na pwede mong gawin. Magpakatotoo ng may respeto. Yun lang muna para na yun. Gagawa ko ng mga ganitong video sa susunod. Mag-subscribe ka para mapanood mo rin.